Salamat po sa Panginoon sa biyaya, kalakasan at kasiglahan. Tagay po natin ngayon. At nagpapasalamat din po tayo. Kahapon po ay ginanap yung 70 years anniversary ng PMF. Almost 900 plus ng mga taong nagtitulungan. Nakakatuwa po dahil kung paano po nagsimula ang organization po ng Philippine Missionary Fellowship, ay ngayon po ay kanililan natin kung paano nagsimula ang Diyos sa umpisa. Hanggang sa kasalukuyan po gumagawa ang Diyos. Iba't ibang henerasyon, iba't ibang pagkakataon, iba't ibang issue, problema, pero ang gawain po ay talagang nagpapatuloy. So, salamat po sa Panginoon sa biyaya niya sa atin. Ang ngayong umaga po ay napakaganda ng ating pag-usapan. Maaaring ito ay personal sa ating buhay, o maaaring ito ay may kinalaman sa plano natin sa ating sarili. Pwede rin po ito magsabi ng direksyon ng isang iglesia, tayo bilang magkakasama sa Panginoon. At pwede rin makita po natin yung personal nating pagkakataon, paano tayo magpapatuloy sa Panginoon. Okay? Kayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na kumikilos at nangunguna sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng opportunity upang makapangyari ang iyong banal na kalooban. Hayaan ko po o Diyos na sa pagkakataong ito, mangusap ka ng buong laya, magsalita ka ng buong linaw, at maunawaan po ng aming puso, maunawaan po ng aming isip. At hayaan mo po Diyos ang katawang ito ay kumilos, lumalawa sa disenyo at plano mo. Salamat, ang iyong salita ay pagpahayag sa amin. Ang iyong lingkod din o Diyos ay patuloy mong gamitin bilang piling na maghahayag ng iyong buong kalooban. Salamat po, tumangsam po at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ang tema po natin ngayong umaga ay living life to the fullest. So mabuhay tayo doon sa pinakarulong at hangganan ng pinakamabuting pagkakataon para tayo ay mabuhay para sa Panginoon. Yung idea po ay nakakahulugan na bilang mga Kristiyano, meron pong iniisip ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Meron po siyang iniisip bilang tayo ay kanyang mga upan. Ito po ay binanggit niya sa verse 10. Sabi sa verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." So malinaw po sila sabi dyan ng talata, merong nais mangyari ang Diyos sa buhay natin. At ito po ay mamuhay ng masaya, masagana, at kaaya-aya. Ini-imagine ko po, ano po ba ang buhay na kaaya-aya? Ito ba ay buhay na well-provided ang lahat nating pangangailangan? O ito ay buhay na dumadaan sa maraming pagsubok at nagtatagumpay? So pinag-iisipan ko po, kasi usually, pag sinabi ng abundantly, ang ating isipan ay sagana tayo sa maraming material na bagay. Pero ganoon po ba talaga ang iniisip ng Panginoon? Na iniisip niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tupa, ay well-provided tayong lahat. Okay po, tama din naman yun. Gusto ng Lord yun. Actually, pag binalikan po natin yung paglikha, di ba? Bago iniligay ang tao doon sa Garden of Eden, ano na-imagine nyo? Well-prepared na po yung lahat. First, second, third, hanggang 5th days ay ginawa niya ang lahat. Nandulo na po sa Garden of Eden. Tapos paglagay niya po sa tao, ang sabi niya, pamahalaan mo, pangalagaan mo yung lahat ng sanglilikha. Ibig sabihin mo, well-provided na po ang lahat sa pagkakataon ngayon. Pero ang iniisip ko, hindi dahil well-provided na, mayroong sense of responsibility ang tao doon sa creation. Tama po ba? Sabi niya, pamahalaan mo, pangalagaan mo. Yung perfect situation at condition na yan, hayaan mong ikaw ang mangalaga. So parang pag iniisip ko, kung ako titingin sa kalagayan, wala nang ayusin doon, perfect na yun eh. Pero bakit inilagay ang tao doon? Ibig sabihin, hindi issue sa Diyos kung well-provided ang pangailangan natin. Ang iniisip ng Diyos, there is a sense of responsibility in being living in Christ. Being living for God. Amen po ba? So marami po ang nag-iisip na kapag sinabi, ito kasi talatang ito ay napakayaman, at pag binalikan niyo po yung kasaysayan niya,
siya po ay nagpapakita na ako ang mabuting pastor. So pag tumingin ang Diyos sa atin, iniisip niya, mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. So ang mahalagang bagay po, ito po yung disenyo. Sa umpisa pa lang, alam na natin, mabuti ang plano ng Diyos. Pero ang problem, ano ang nangyari? Pinalayas si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Matatandaan niyo ba yung kwento, mga Sunday schoolers? Diba? Dahil hinayaan ni Eva, matukso siya kung sa panukala ng ahas. Hindi totoo mamamatay ka. Ang totoo niyan, pag kinain mo ang prutas na ito, magiging ikaw ay parang Diyos. So yun po yung pang-akit. So ibig sabihin, yung pangangalaga ng tao sa Garden of Eden, nanakaw sa kanya dahil nagising po siya, nadaya po siya. At ganyan po ang alok ng sanlibutan. Binibigay niya yung parang mabuti sa ating paningin, binibigay niya ang parang mabuti sa ating pakiramdam, pero at the end, iniaalis ka niya sa direksyon at kalooban ng Panginoon. So, nangangailangan ito ng matalas na isang sensitibong puso sa naisin ng Panginoon. So, si Jesus dumaan din sa kanyang proseso, di ba? Sabi ng diablo sa kanya, sambahin mo lamang ako, ibibigay ko ang lahat ng ito. Ano ang sagot ni Jesus? Nasusulat. Hindi lamang, saan niya? Nasusulat, ang Panginoong Diyos mo lamang ang dapat mong sambahin. Diba? Meron pa siyang bagong alok. At ang sitwasyon po, nagugutom na si Jesus. Di ba ikaw ang anak ng Diyos? Challenge yung pagiging anak ng Diyos. O kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Wow! Very challenging yung challenge, no? Kanina, inialok ang buong sanlibutan. Ngayon, yung personal issue na ng buhay ni Jesus bilang siya ay may nararamdamang gutom. Ang sagot ni Jesus, tandaan mo ito, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, maganda ang plano ng Diyos. Pero habang may pagkakataon, laging naghihintay ang mandaraya para dayain ka at iligaw ka sa plano at kalooban ng Panginoon. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos ngayon. So yung mga isang magandang bagay dapat maitanim po natin sa likod ng ating isipan. Mapaunawaan po natin, living life to the fullest is living according to the plan and purpose of God. So balikan lamang po natin yung talata. Okay? Balik po, sobra na yan. Yeah. Hinighlight po natin sa niya that it comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life, and that life have it to the full. So yung disenyo po ng buhay na iniisip ng Panginoon, ma-enjoy mo yung buhay. Hindi iniisip ng Lord na mamuhay ka sa kalungkutan. Ano po yung katabi mo? Ligo ba yan? Malungkot ba yan? Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Pero yung iba ay iniisip nila, nalulungkot ako ngayon, walang magagawa ang Diyos. Kinakapos ako ngayon, walang magagawa ang Lord. So isinasara nila yung kakayanan ng Diyos sa buhay nila. At dahil doon, hindi nga talaga makakagawa ang Diyos sa buhay mo. So ang nakikita ko po sa talatang ito, sabi niya, life have it to the full. So meaning, ito po yung gusto natin bigyan ng emphasis next line po. Ang sabi diyan, it is living not just for existence, but living for God's purpose, not a living corpse. Alam niyo ba yung ang tawag yan? Yung palabas ng zombie, Walking Dead. So, panahon namin yan, parang
Laging binabantayan yung mga ganyang palabas. At meron din palabas na yung sa trend. Ayan. Di ba? Naging zombie yung mga tao. At ang maganda doon sa mga zombie na yun, malalakas, mabibilis, makakapangyarihan. Di ba? Kahit taga-tagayin mo, pakayo lang ulit, lalakad na naman. So, parang lakas-lakas nila. Pero napag-ilalaman sila ng mga buhay. Kasi sila, kung ano lang nakikita nila, walang diskarte. Walang sariling isip. So, sa tingin ko, ganun yung mga buhay na bangkay. Parang walang direksyon. Walang plano. Masakit po ang tao na nabubuhay na parang buhay na bangkay. Okay? Or walking dead. Pero hindi ganyan ang plano ng Lord. We are living according to God's plan. Meaning, nananulugan po ito na tayo ay tunay na nabubuhay, hindi nabubuhay sa wala. Ganyan ba yan? So, nung ako po ay bata-bata pa, medyo young people pa rin. Ang madalas ko pong tambayan ay yung Manggahan Park. So, may nakakilala sa akin sa panahon na yan. Nauubos ang oras namin sa ilalim ng manggahan. At doon sa manggahan na yun, mayroon pong basketball court. Kahit ang haling tapat, pwedeng mag-basketball kasi malilim. Nauubos ang maghapon, yung oras ko, sa panahon na yan, sa basketball court. Pero kapag wala po nagbabasketball, doon po ako nakatalungko sa ilalim ng punong mangga. Kahit nung panahon ng graduate ako ng high school, hindi ako nakaakyat ng stage kasi walang pambili ng aking uniform sa pag-akyat ng stage. Kaya graduate po ako sa ilalim ng punong mangga. So malungkot ako that time. Tapos ang isip-isip ko siguro ganito lang talaga ang buhay ko. So nabubuhay ako na parang nakatapos lang ng maghapon, nauubos ang oras ko. Hanggang doon na lang. Ang tawag ko po doon sa panahon na yun, we are non-living beings. Parang sa science lang po yun, di ba? Non-living beings, di ba? Sa biology. Pero alam niyo po, hindi gano'n ang plano ng Diyos. Marami tayong minsan ginagamit yung oras natin, pero ito ba ay nakakakta o nakaayon sa plano ng Diyos? O nauubos lang yung oras mo, walang nangyayari sa buhay mo. Hanggang kailan ba tayo gagalaw na ubusin lang maghapon? So, tingnan nyo po, pag-gising mo sa umaga, ang routine natin, magtitimpla ng kape. Pagkatapos magtimpla ng kape, so, bago yan magtimpla ng kape, bubuksan ang cellphone. Manonood ng kung ano man ang gusto niyang panoorin. Okay? Sino po yung may ganyang galaw? Sa umaga pa lang, luminari lang. Pagkatapos na, okay, maya-maya, habang nagbabasa, o habang ginagamit yung oras niya sa kanyang gadget, mararamdaman niya, ano yan? Nagugutom na siya. Kailangan lang ng merienda. So kung may mahahalong ka doon sa lugar niya, nakakainin, maghahalong ka siya. Pero pag wala, pababayaan niya na lang yung sarili niya, i-enjoy niya na lamang yung oras niya doon sa gadget niya. Meron bang ganyan? Kinakaligtaan yung pagkain dahil na-enjoy niya yung gadget niya. Oh, meron natang mga guilty dito. Nakuha po namin yung pinupuntos ko. Nauubos ang oras at sabi mo, masaya ka. Pero ang tanong, naging makabuluhan pa yung oras mo. That kind of life is not living to the fullest. You're just enjoying yung time mo, pero hindi nakapangyayari ang plano at kalooban ng Diyos. Sayang yung talino mo. Sayang yung lakas mo. Sayang yung ganda mo. Hindi napapakinabangan para maging makabuluhan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sayang ang ganda mo.
pakinabang sa iba ang buhay mo. So, kung ako po, naubos yung oras ko sa ilalim ng punong mangga, ngayon, sa harap ng cellphone o sa mga gadget, naubos ang oras ng marami. Mga kapatid, mas nakikita po natin dapat maging sensitive po tayo. Hindi ko po sinasabing bawal manood, bawal maglaro, o bawal man humarap ng mga ipinatutuwa mo. Pero pag binantayan mo yung sarili mo, ano ba talaga ang iniisip mong plano ng Diyos sa buhay mo? Habang panahon ka na lamang bang ganyan? So sa tingin ko, meron mga panahon sa buhay ng tao eh. Kagaya ng ating speaker nung last Wednesday, there is a time in everything. Sabi ng speaker natin Wednesday. Ibig sabihin, sa panahon ng kabataan, enjoy mo ang kabataan. Sa panahon ng pagiging bata, enjoy mo ang pagiging bata. Pero huwag ka na maging bata forever. Yun. Hindi ka na umunlad, hindi ka na lumago, hindi ka na nagkaroon ng sense of responsibility. Alam niyo po, sa tingin ko, parang tip yan. Yung idea nito. Ninakaw sa iyo ang buong oras mo para hindi maging nakabuluhan ang existence mo sa buhay nito. It is not just for existence. Yun po yung idea. Hindi ka naroon ito para nag-exist lang. Dapat makita natin may particular function po yung buhay natin. Living for God's purpose. Hindi po kagaya ng mga buhay na bangkay. So, ito po ang problem natin sa maraming mga Kristiyano. Siguro yan ay issue siguro sa maraming pagkakataon. Sinasabi natin, kiniklaim po natin, dahil kay Kristo tayo ay bago na nilala. Amen po ba yan? Sinasabi natin, nung tayo nakapag-isa kay Kristo, binigyan na tayo ng bagong buhay. At yung buhay na yan, nagsimula nung tayo ay sumampalataya kay Jesus. On the process, binabago niya tayo araw-araw. Pero ang ating pong issue sa panahon ngayon, inialis ka na ng Diyos sa tinatawag na patay sa harapan ng Diyos. Binuhay na tayo at binigyan ng bagong pagkakataon. Pero ang problem, binabalikan pa rin natin yung dati nating buhay. Binago ka na ng Diyos, binigyan ka na ng bagong buhay, pero nagbabalik-balik ka dun sa dati mong buhay. At minsan, ipinagmamalaki mo pa yung dati mong buhay. Malungkot po yun. Parang ugali ng mga Israelita. Pinalaya sila ng Diyos from Egypt para maging malaya sa pagsampa, may sa katuparan ng plano ng Diyos, akayin sila sa lupang pangako. Pero doon sa wilderness, sinisisi nila si Moses kasi sabi nila, mas mabuti pa noon nung kami ay naroon, kumakain kami, nakaiinom kami. Hindi nila nakita ang ganda ng ginawa ng Diyos, pinalaya na sila. Pero they are looking back sa masaklap na karanasan at nanghihinayang sila dahil pinalaya na sila ng Panginoon. Malungkot po yan, pagayan po tayo. Dapat iwan mo na yung dati mong kalagayan. Dapat humakbang na tayo patungo sa direksyon at plano ng Panginoon. Magsimula na po tayo humakbang. The first step na dapat natin gawin, iwan natin yung nakaraan. Amen? Sabi mo sa pwede mo, kapatid, binago ka na natin. Huwag ka na magbalik-balik pa sa dati. Hindi yan ang talo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mabuhay ka parang buhay na bangkay. Zombie. I-picture mo nga po yung zombie. Ang zombie po, nung nanonood pa po ako ng ganyang palabas, yung luha na yung mata, pero sumasayaw pa. At merong sikat na sayaw nung panahon namin niya. Oh. Thriller! Thriller! Yung mga bangkay nagsasayaw sa gitna ng kalsada. At naging ano siya, sikat ng panahon na yan. Pero alam niyo po, yung picture na yun, hindi nagpapakita ng disenyo, ng plano ng Diyos. Hindi plano ng Diyos, mamuhay ka
na parang buhay. So, tingnan niyo yung katabi niya. Buhay na buhay mo yan. So, ano po ang kaibahan ng buhay na patay? Sa buhay na totoong buhay. Ang buhay na banggay, kumikilos lamang, ano mangyari sa maghapon, okay lang po yun, ganun, walang direksyon, walang plano, walang purpose, walang nais mangyari sa bawat araw, okay lang, maubos ang panahon, hindi siya nangihinayang. Parang ganun, nabubuhay, pero alala. Pero iba po yung may buhay. Yung may buhay, nakakaramdam. Nagkakaroon ng sense ng pangangailangan. Nag-iisip kung paano tutugon sa pangangailangan. Nagpaplano. Objectively, nag-iisip siya ano ang gusto kong gawin, makapangyari sa araw na ito na may kinalaman sa future plan ko. Hindi mo kinakailangan tapusin ang maraming activities. Kumuha ka lang ng mga maliliit na plano ko na may kinalaman sa plano ko sa panginaharap. So, una kapag ikaw ay nag-aaral, plano mo dapat maging best ka, best student. Pag ikaw naman ay nagtatrabaho, maging best ka sa iyong pagtatrabaho. Not necessarily number one, pero kailangan excellent. Okay, ikaw po yun, di ba? Number one, may iba kasi gusto lagi number one. Ako po hindi ako naging number one. Pero, every time na may ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. At least alam ko, yun yung excellent ko. Halimbawa, si Brother George, pinagtapat po kami. Siya ay pinakanta at ako ay pinakanta. Pagkaibang dahil niya. Pag siya kumanta, ang husay. Binigyan niya yung best niya. Ang taas ng antas ng score. Binigay ko yung best ko. Excellent din. Pero hindi may papantay sa kakayanan niya. Pero hindi dapat ako may insecure. Bakit? Binigay ko yung best ko. Amen ba? Kapag natutunan mo yung ganong kakayanan mo, binibigay mo sa bawat araw, sa bawat pagkakataon yung kakayanan mo, nagiging mas makabuluhan yung ginagawa natin araw-araw. Hindi ka tutubuan ng higit. Totoo po yun. Kasi yung kakayanan mo, nandiyan yan eh. Kailangan mo i-develop. Dapat alam mo yung potential mo. Mas lalo ng laki yung bagay na yan. So ito yung nakita ko. Living life, it simply means live that is truly live. Parang wala rin naman sinabi. Ganun din. Ibig sabihin, pag namumuhay ka talaga. May plano, may direksyon, may focus sa buhay na ito. So sa bawat panahon, meron kang mga particular na dapat makapangyari sa buhay. Sa pag-aayos ng buhay, tinutulungan tayo ng Diyos. Kapag willing talaga po tayo na ayusin yung buhay natin, tutulungan po tayo ng Panginoon. Pero kung hindi tayo willing na ayusin yung buhay natin, sorry po mananatili ka lang na ganyan. Malungkot, walang progreso, walang mangyayari sa buhay at mauubos lang pa. So, pwedeng makapangyari, antayin mo na lang yung araw na ikaw ihaharap na kayo. Hindi po natin ganyan ang gusto mangyari sa buhay natin. So, malinaw po, kung ating titignan, it simply means life that is truly deep. Mabuhay po tayo ay sa panang kalooban ng Panginoon. So, wag po natin hayaan na yung sinasabi dito sa verse 10, sabi sa verse 10 the thief comes only to steal, to kill, and destroy. Nauna niyang ginawa sa panahon ni Eva at Adam. Wala ka nang magagawa kasi inagaw na sa iyo yung kapangyarihan mo na mamahala sa creation. Sinubukan niya, gumawa ang Diyos ng plano para i-save yun sa kalooban niya. Nagkatawang tao si Jesus. At age of 30, umarap siya sa pagsubok. Yun yung bababasa natin sa John chapter 4. Na dumaan siya sa, tinukso siya. Matthew chapter 4 atay. Ang tinukso po siya ng diablo. So pero, malinaw sa kanya kung ano ang plano niya. Kaya lagi niyang sinasabi sa salita,
nasusulat. Iningatan siya ng kanyang kaalaman at karunungan sa pagkaunawa niya sa banal na kasulatan. Lagi niyang nasasabi, nasusulat. Pero sa tingin ko po, para maging malinaw sa atin yung plano ng Panginoon, dapat malinaw din sa atin kung ano ang nasusulat. Amen? Kapag nakasulat, hindi yan binubura. Kapag nasusulat, hindi pabago-bago. Pag nasusulat, ginagawang reverence. So, dapat ganun tayo. Pero kapag ang ating pasihan lamang, yung ating opinion, yung ating palagay, yung ating experience, yung ating sariling karunungan, pabago-bago yan. Pag yung damdamin po natin ang ating binasihan, pwedeng masaya ka ngayon, pero bukas malungkot, o pwedeng malungkot ka ngayon, maya-maya lang, masaya ka ulit. Nalilimutan mo na yung mga issue. Ibig sabihin, hindi pwedeng masaya kasi pabago-bago. Pero once, pinangawakan natin pangako at salita ng Diyos, palalabanan po natin yung mga pandaraya ang pwede natin daanan sa laban ng buhay. Amen? So live life in the fullest. So tingnan po natin yung verse 10. Balik mo natin sa verse. Next line po. Tingnan niyo po. Sige po. Pakikita po natin dyan, have it to the full. Ano yung idea po niya? Yung idea po niyan ganito. It carries the sense of more than enough or overflowing beyond expectation. So ang idea, not necessary na maipuprovide ang lahat ng pangailangan natin. Ibig sobra doon sa mga inaasahan natin ang gusto mangyari ng Diyos. Ano ang inaasahan mo sa sarili mo? So, kung meron kang mabuti na iniisip sa sarili natin, pag inimagine mo yun, higit pa roon ang iniisip ng Diyos para makabubuti sa atin. Ngayon, ang tanong ay ito, willing ka ba mag-submit dun sa programa na ito ng Panginoon, dun sa sistema na ito ng Diyos sa buhay? O lalakad ka pa rin sa sarili mong plano? O magkakapaka pa rin sa sarili mong kagustuhan? Marami na mahal, ang pinupuntos po natin dito, gusto ko nang bigyan ng more than enough. So, ano ba talaga ang iniisip natin sa buhay natin? Sa mga kabataan, alam ko marami kayong pangarap. Sa mga tatay at nanay, nangangarap tayo na yung ating mga anak ay maging maayos ang buhay. Sinisikap natin kahit medyo kapos tayo, tulungan natin silang may provide yung pangangailangan. Tama po ba? Sa church, ang iniisip natin ay yung lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga mananampalataya, magkaroon ng partisipasyon sa malaking gawain ng kaharian ng Panginoon. Hindi tayo Zimbabwe lang. Zimbabwe. So, isimba lang, tapos uwi na. Walang plano. Hindi ganyan ang plano ng Panginoon sa atin. Dapat meron tayong particular function upang makapangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba yan? So, ito po yung sinasabi natin. There is a sense of expectation na pwede natin asahan sa Diyos. Living with a sense of purpose. So, nakakahulugan po yung buhay na nakukunik kay Jesus, yung buhay na nakadesenyo sa plano ng Diyos, may sense of purpose yan. Pero, dito po maglalaban yung purpose natin, ang sarili, at yung purpose ng Lord. Tama ba? Minsan, may mga tao po talagang magagaling at mahuhusay. Nagkalooban sila ng talino, pero ang function po ng kanilang kakayanan, more on pansarili lamang. Sa inyo, bakit ko bibigay sa iba yung galing ko? Yak na lang ang matinabang dito. Tama ba? Bakit ko ituturo sa iba? Ako na lang ang makinabang dito. Ang tawag ko dyan ay selfish. Hindi naman ganyan ang plano ng Lord eh. Na mamuhay ka na sa sarili mo. Ang plano ng Lord, sa iyong kakayanan, sa iyong talino, maging blessing ka sa iba. Tama ba? Hindi hinayaan ng Lord na magkaroon ka ng ganyang kalagayan, katangian, talino, at talento para mamuhay ka lamang sa sarili mo. Disenyo ng Lord na tayo ay maging blessing sa iba. Tama ba?
Amen po ba doon? Kaya na may isang kanta ako natatanda ng bata pa ako eh. Sabi ng isang kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mga minamahal, yung disenyo at plano ng kalooban ng Diyos, hindi ka dapat nabubuhay para sa sarili. Kung nasasalisik mo na yung kalagayan mo, hanapin mo, maulapin mo yan, palaguin mo yan, kasi ang plano na dyan ng Lord, mag-bless tayo sa iba. Yan yung tinatawag natin, living with a sense of purpose. Ang pinakamasakit sa buhay ng tao, nabubuhay ng walang plano sa mundo. Yun po ang pinakamasakit. Nauubos ang panahon mo, nauubos ang oras mo, walang nangyayari sa pagkakas. Dapat malungkot ka na. Ganyan po yung galaw natin. So, para baguhin niya, magsimula ka sa mga maliliit na hakbang na maging makabuluhan. Okay po, nauubos yung ating panahon sa pagtatrabaho. Okay po, nauubos yung oras natin sa mga nakakapagpasiya sa atin. Pero hindi okay kung walang kinalaman ang plano ng Diyos sa pinagkakabalahan natin. Amen po yan. So marami tayong particular function. Bilang tatay, may tungkulin ako. Number 1, i-provide ang pangangailangan ng aming pamilya. Number 2, alagaan ko ng aming pamilya spiritually. Manguna ako, magbigay ng ehemplo, magturo, at magbigay ng mabuting halimbawa. At bilang tatay, meron akong mga dapat ayusin sa sarili ko para may susundan ang susunod na henerasyon na pinangunahan ng pamilya ko. Mga minamahal, ang buhay alam ko sa ating pamilya bilang mga Pilipino. Gusto natin umunlad tayo, pero hindi maging masaya na nag-iisa ka lang ng buhay sa sarili, na hindi mo kasama ang pamilya mo. Amen? Hindi masaya na ikaw lang ang umuunlad, pero ang ibang tao na iiwan. Hindi ganyan kasi. Meron man dapat na pangunlad sa atin, dapat lahat ng nakadikit sa'yo, nakaka-influensya ka, na sila man ay umunlad. Ako po, ang iniisip ko, pangarap ko, lagi ko sinasabi, ang bawat isang local church, ang bawat individual members, may ginagampanan tungkulin para sa Panginoon. Nangangarap po ako na every time na pagpasok ng first o second Sunday ng January, tatayo ang buong congregation, lahat tayo ay nagsabi, Panginoon, susunod na po. Panginoon, gamitin po yung talento ko. Panginoon, yung aking particular function o ministry na ginagampanan ko sa church, gamitin mo po ako. So nakikita ko, dapat ang buong iglesia, ang bawat member ng iglesia, may ginagawa para sa Panginoon. Amen? Magbalik tayo sa sarili. Meron ka na ba talagang particular function para sa Panginoon? Salamat sa nag-amen. Hindi pa nag-amen. Ano ang sabi ko? Dahil minamahal, dapat pag-isipan ko lang ng pag-amen. Huwag natin maubos lang yung panahon natin, yung lakas natin, yung talino natin, yung ganda ng kalusugan natin. Pwedeng nangyayari umihinay natin. Kaya nga sabi ni Solomon, doon sa Nangangaral chapter 1, alalahanin mo ang iyong manlika sa panahon ng iyong kabataan, bago pa mabungi ang iyong mga ibig. Sinabi doon sa verse 7. Puro alalahanin ang pag-ibig. Magandang pagkakataon, yung best time mo, yung best na ikaw ay sa best na kakayanan. So, ako po, medyo late na yung aking best, na-develop yung aking best na kakayanan. Late na ako eh. Natutuwa po ang mga kabataan ngayon sa age of 13, 14, 15, 16, nade-develop na yung kanilang sarili, nabibigyan nila yung kanilang lakas, at nade-develop ang kanilang potential. Pagkatapos sa age na sila ay college, di lang sila nag-aaral para i-develop yung kanilang profession. At the same time, nade-develop din yung kanilang pananaw sa pagsusulong, pakibahagi sa karya ng Panginoon. So, magkasabay po yan. Kasi pag dumating ka na po sa adulthood, ang dami nang aagong na oras mo.
Tama po ba, mga young adult? Hindi ka lang nag-iisip na dapat makatulong ka sa pamilya mo. At minsan, nag-iisip ka rin na matulungan mo yung sarili mo. Ang tanda mo na, wala ka pang love life. Diba? So, minsan yun ang iyong nakakapag-alungkot sa puso mo. Masyado kang naging abala sa karir. So, hindi ko po sinasabing maging abala tayo sa karir. Pero may mga bahagi ng buhay natin dapat tinutugunan. Balanse tayo nag-iisip ng plano. Mga minamahal, sa panahon na ikaw ay bata pa, magsikap ka pa ulangin mo yung sarili mo. Sa panahon na ikaw ay adult na, sikapin mo na lalo maging makabuluhan ang buhay natin na maging blessing sa kapatid. Amen po ba? Pwede ba palakpakan ng Lord? So, ito yung nakita natin dito, living with a sense of purpose. So tayo po mga Kristiyano, ang plano ng Diyos, may sense of purpose. Okay. So, next slide po. Sabi dyan, pakibasa na po ng sabay-sabay. 1, 2, ready, go. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Yung picture po na yan, sa panahon na tayo ay nakakilala na sa Lord. Okay? Pero pag binalikan niyo po yung unang panahon, sa panahon na ni Eva at Adan, matapos silang likhain, binigyan sila ng responsibility na pamalaan yung creation, alagaan nila ito, paunlarin nila ito, kahit perfect na yung condition, pero binigyan sila ng sense of responsibility. So, yun po yung kanilang trabaho. Pero dahil na nadaya, na-deceive, inagaw sa kanila yung responsibility na yan, nagtiwala sila sa panunokso ng ahas, so pinalayo sila sa Garden of Eden. So, pero hindi pa rin nakatapos ang plano ng Lord to. Nandun pa rin po yung plano na gagawin nila. Pero hindi na sa loob ng Garden of Eden, sa labas ng Garden of Eden, mas marami ng challenge. Mas marami na dapat nilang i-overcome sa sarili. Nakita na nila yung kanilang kahinaan, nakita na nila yung kanilang talino, pero nakita na rin nila yung kanilang kahinaan sa sarili. So, paglabas nila, ang dami na pong pagsubok. May ma-challenge na po yung buhay. Pero hindi nagbabago yung plano ng Diyos sa kanila. Nandun pa rin ang plano niya. Sa ganyang kalagayan, hindi sila iniiwan ng Panginoon. Nandun pa rin yung grace of God. So, totoo po, minsan nagkakamali po tayo. Pero kung titingnan po natin, hindi nais ng Diyos na maratili ka sa iyong pagkakamali. Nais ng Lord, mag-move forward ka, iwan yung pagkakamali at umayos sa hakbang ng pagsasaayos ng buhay. Amen po ba? So okay po. May mga pagkakataon sa buhay natin, nagkamali tayo ng desisyon, nagkamali tayo ng plano, pero huwag mo naman po pangatawanan yung pagkakamali mo. Hindi na-justify mo pa yung pagkakamali mo. Mahirap po yan. Walang mangyayari sa ating buhay dyan. So ito po yung nakita ko, si Pablo po, may sinulat siya, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. So as Christian, as individual believers, dapat nagmamanifest sa atin na tayo po ay may particular action na mabuting gawa. Hindi para maligtas dahil tayo ay ligtas. Kasi pag binalikan niyo po yung verse 8 and 9 dyan, hindi tayo naligtas sa pamagitan ng gawa. Ito pong pagkakataon na ito, dahil mananampalataya na po tayo, mayroong expectation ng Lord sa buhay natin. Maging blessing ka sa pamilya mo. Maging blessing ka sa working place. Maging blessing ka sa classroom. Maging blessing ka sa community. Maging blessing ka sa iglesia kinakaaniban natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maging blessing ka. Declaration po yan, declaration. So yan po yung sinasabi natin. We should walk in them, sabi ni Paul. So meaning, yung plano ng Diyos with that great purpose of God, dapat nakaharap po natin. Huwag po na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Mas kabato sunod.
Ang ating pong pagkakataon, binigay na sa atin. May kanya-kanya tayong bigatin, may kanya-kanya tayong pasanin sa buhay na ito. Pero tandaan mo natin, ang Diyos po, hindi tayo iniiwan na manatili doon sa pagkakamali. Gusto niya, lagi tayo may pagpano. Hindi po tayo tinitingnan ng Diyos sa pagbagsak. Tinitingnan niya tayo sa ating pagpano. Amen? So, pwede bang palakpakan ng Diyos? Reality. Tayo mga Kristiyano mahina kung wala tayo kayo. Pero tayo po ay may magagawa dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen? So, next line po. Ayun. I have come. Magandang bagay po yan na pag-usapan natin. Si Jesus, binigyan niya po ng emphasis siya. Yung have come, that they may have life. So meaning, yung particular na gustong mangyari ni Jesus, naparito siya para bigyan tayo talaga ng tunay na buhay. Hindi buhay na, ano yan? Buhay na bangkay. Hindi ganon. Tunay na buhay. Maari, yung kakayanan mo ay wala sa akin. Yung kakayanan ko ay wala sa iyo. Pero pwede kang gamitin ng Panginoon ayon sa talento na meron ka. Amen ba doon? So, iba-iba po tayo. Dapat huwag kang ma-insecure kung meron mas magaling sa'yo. Huwag kang ma-insecure kung meron mas matalino sa'yo. As long na ginagamit mo yung talino na kakayanan para sa layunin tayo ng Panginoon, mas magiging makabuluhan yung buhay natin. Huwag na po natin pausuhin, ubusin yung oras, sa maraming mga bagay na wala namang nangyayari. Tapusin na natin yun, magbawas po tayo ng mga gawain na hindi naman nakakatulong sa plano ng Lord. So pwede nakakapagbigay kasiyahan lang yan sa iyo, pero bawasan mo, oras na yan. Hindi naman nakakatulong sa kalooban ng Panginoon. At magdagdag po tayo na mas magiging makabuluhan. Ang takbo ng isipan, ang takbo ng puso, at ang galaw natin sa araw-araw. So hindi na iwasan din yung pressure. Pero salamat po. Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Tinawag kita, may mabuti akong gagawin sa buhay natin. Sa buhay mo. Amen? So sabi mo nito, I have come. Tatlong bagay po yung tinignan ko pong contrast sa presentation ni Jesus. Sabi niya, Jesus came not to destroy but to build life. Diba? Yung trabaho po ng mandaraya, yung tinatawag na tip dito, yung pagnanakaw, ay wasakin ang buhay niya. Sirain ang direksyon. Huwag kang magkaroon ng pagkakataong sumunod sa Diyos. Sirain ang plano mo na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sirain ang puso mo. Punuin ng discouragement para huwag kang sumunod sa Diyos. Yan ang plano niya. Pero hindi po ganyan ang plano ng Lord. Ang plano na build life, meaning ang buhay na ito, mag-exist according to God's plan. Mas magiging makabuluhan po ito. Maaari hindi mo pa alam yung particular, pero naniniwala po ako, balikan mo lang yung talino mo, yung kakayanan mo, yung gifts mo, baka doon ka makahanap ng function mo. So, sa mga nag-aanap, yung mga professional, iba yung mga gusto mag-college, sana ginawa natin yan eh. Yung pag-graduate ng grade 12, tutulungan sila, anong course ang gusto mong nakahanap pagdating mo sa course mo. So, ang tinitingnan lang naman dyan, ano ba yung pasaya sa'yo? Ano ba yung talent mo? Ano ba yung gifts mo? Ano ba ang meron sa'yo? Saan mo pwede siyang i-fit in sa iyong function? Gusto mong maging singer, wala ka lang kakayanan ng maging singer. Gusto mong maging artist, hindi ka naman marunong mag-drawing. Gusto mo lang. So, hanapin mo yung meron ka. Amen ba doon? Gusto mong maging doktor, takot ka naman sa dugo. Pag nakakita ka ng dugo, nahihimatay ka. So, baka hindi yun ang para sa'yo. So, ibig sabihin, hanapin mo kung ano ang meron sa'yo at masaya ka doon. Kapag natagpuan mo yun, maaaring yan ay calling mo o yan din ang vocation mo. Amen?
So, kaya po, iba-iba po talaga tayo. At kapag nakita na po natin yung particular function natin as a part ng church, magkakaroon po tayo ng participation sa tinatawag na advocating community transformation. Pwede kang maging presidente, pwede kang maging senador, pwede kang maging governor, whatever. Kung pwedeng may kinalaman sa education, may kinalaman sa medicine, may kinalaman sa culture, pwede po yan, depende sa kakayanan natin. Pero by that particular function, makakapag-promote tayo ng tinatawag nating community transformation. Hindi po yan magagawa ng isang tao. Dapat po tayong mga mananampalataya may ginagawa para magsulong tunay na pagbabago. Gusto natin mabago ang ating politika, pero takot ang mga Kristiyanong tapat na lumakad sa katwiran ng Panginoon. Minsan, ginajudge pa yung merong konting lakas ng loob. Ang hina ng ating function, ang hina ng ating partisipasyon at contribution. Kasi sabi natin, hindi, dapat kami mamuhay lamang para doon sa plano at kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, ang plano at kalooban ng Diyos hindi nakakulong sa loob lamang ng Iglesia. Ang Diyos po natin ay King of Kings, Lord of Lords. Siya nagmamayari ng buong sanlibutan. So ang kanyang kaharian mangyayari ayon sa kanyang plano. Amen? Ano ang natatandaan po ninyo sa unang panalangin ay tinuro sa inyo nung bata pa kayo? Meron po akong natatandaan panalangin nung bata pa po. Yung Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, kung paano nangyayari diyan sa langit, mangyari din naman dito sa lupa. Ang paghahari po ng Diyos ay hindi lamang para sa kaharian ng langit, even dito sa mundo, ang Diyos po ay tunay na makapangyayari at ang bawat individual na mga taong mananampalataya, may particular function po tayo para makapagbigay ng tunay na pagbabago. Pero kung hindi natin iniisip yung function na yan, mauubos ang panahon natin, mauubos ang lakas natin, mauubos ang talino natin. At dating ang panahon, wala tayong magagawa para sa tinatawag nating pangarap. Ang gusto ng Lord, magkaroon ng tunay na pagbabago ayon sa plano at kalooban ng kaharian ng Diyos. So, pakipakip po yung nakalip. So, pag-iliin mo yung iyong function na yun. Teacher ka, anong profession mo, pag-iliin mo lang yan. May mangyayari. Okay? So, dito po, Jesus came not to kill but ratify life or empower life. So, hindi lamang ako ang Diablo ang kumukontra sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Lord, gusto niya ma-empower po ang buhay natin. Ayun ay tulong ng banal na Espiritu. Yun ay galaw na makilala natin ang ating sarili, mauluwa natin talino at nilalabas na highlights yung kakayanan meron tayo. So, kung maliit man yung iyong function, huwag ka pong malungkot. Yung iba may malaking function, okay lang po yun. Pero kapag ginampalan mo na may katapatan yung function mo, ganoon din ang pagtanggap ng Lord pagharap natin sa kaharian. Sasabihin niya, welcome, my faithful servant. Hindi niya sasabihin sa'yo, okay, ang dami mong accomplishment, welcome sa aking kaharian. Hindi ganoon. Isa lang yung statement. Maliit o malaking function, sasabihin ng Lord, welcome to my kingdom. Ganda marinig doon. At napakaganda po, hindi tayo i-judge dahil ang dami natin nagawa. I-judge tayo kung tayo ay dahil kasama. Amen po. So ito po nakita ko, Jesus came not to kill but to empower life or ratify life. So nangangahulugan, ayusin, ilagay tayo sa natatanging function natin at maging makabuluhan ng galaw natin. Thirdly po, Jesus came not to steal but really to give life. So bigyan ko talaga ng mas makabuluhang buhay. So, napapagod tayo emotionally na
Didepressed din tayo, nagkakaroon ng anxiety, pero natin kalilimutan, mayroong Lord na siya yung lang ako ang mabuting pastor. So malinaw po rito na nais ng Diyos ayusin natin buhay. Nais ng Diyos bigyan tayo ng buhay. Sa chapter 9 po, pag binalikan niyo po yung John chapter 9, ang kwento po dyan, mayroong isang bulag na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Jesus makakita. Ngayon, tinanong nitong mga religious leader kung totoo bang bulag yung batang ito, yung tao ito. Tinanong yung mga magulang, sabi niya, totoo ba? Na yung anak ninyo ay pinanganak na bulag. Sabi ng mga nanay, opo, totoo po yan, na pinanganak siyang bulag. Ngayon, kung paano siya nakakita, huwag niyo na po kaming tanungin, hindi namin alam. Siya na lang po tanungin ninyo. So, pinunta nila yung bulag na yun. Sabi ng tao, totoo ba? Na ikaw ay bulag at kayo nakakita ko po. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. Hindi ko po siya masyadong kilala, pero si Jesus po. Siya po ang dahilan kung bakit ako po ay nakakakita lang. Ang daming tanong sa kanya at hindi niya na kaya sagutin yung mga tanong. Siguro highly theological yung approach ng mga question. Ang sagot niya, hindi ko na po alam yung sinasabi niyo. Sinabi ko na sa inyo, pinagaling ako, nakakita na ako yung kaya maniwala. Kayo na bahala. Pero ito naman sabi ko, dati akong bulag. Ngayon, nakakita na ako. Wow. Ikaw ba'y dating bulag, ngayon nakakita na? Nabuksan na ba ang paningin mo at masasabi mo, nakakakita na ako ngayon? Baka hindi mo alam ang maraming mga bagay, pero nakikita mo na ang plano ng Diyos. Nakikita mo na ang direksyon ng Lord. Nakikita mo na yung particular na dapat mong ibibero sa sarili mo. Salamat po. Isang nakabuluang karanasan po yan. Yun po ang nangyari. At ngayon, yung mga tao na yun na nakita nila yung pagtuhan, ayaw nilang maniwala, hinahabol nila ngayon si Jesus. Pero salamat po. Ang tunay na nakakakita, kaya mag-testify na may mabuting ginawa ang Diyos sa buhay natin. Maaaring hindi mo masagot ang maraming tanong ng mundo. Maaaring hindi mo masagot yung tanong ng mga kaibigan mo. Maaaring hindi mo masagot yung mga issue ng community, yung issue ng ating bansa. Dapat ba, ano yan? Makapangyari yung mga, ano yan, di ba dalawang hati yung ating Senate? Merong minority, merong majority. Sino makapangyari? Yung minority o yung majority? Hindi na natin kaya sagutin yan, no? Pero ito po yung sinasabi ko. Kaya hindi natin yan masagot. Pero pwede tayo mag-testify. Nakikita na natin kung ano ang plano ng Diyos. So maliit natin magagawa, sabihin natin, dati ako hindi nakakita, pero ngayon, ginagawa ko ng Diyos at nakikita ko na ang plano ng Diyos. Amen? Pwede bang palakpakan ng Diyos? So, hindi ko na ako masasagot ang lahat ng mga bagay, pero masasabi po natin, pwede natin makapangyari yung kalooban ng Lord. So, malinaw po ang sinasabi dito. Jesus came to give life. So, ayusin po yung buhay, maging makabuluhan yung function po natin, makita po natin yung purpose natin sa buhay na ito, at maging makabuluhan yung ating existence. Not just to exist, but to give yung life ayon sa plano at kalooban ng Panginoon. Amen? Next slide nga po. Next slide. Next slide po. Pakibasa nga po yung John 1:18. 1, 2, ready, go. No one has ever seen God, but the only God who is at the Father's side. He has made him known. Yung chapter 1 po ng John, ipinakita po dyan si Jesus nagkataon tao. Yung Word became flesh. Okay? Yung Word ay mayroong plano. Ang plano niya, sa verse 18, He has made Him known. Ipakilala ang Diyos. So meaning, tayo po na binibigyan ng buhay, na dapat makilala natin ang tunay na Diyos. Makilala natin si Jesus na ating tunay na tagapagligtas. Makilala natin ang Diyos na may mabuting plano sa pamilya natin. Makilala natin ang Diyos sa programa ng buhay natin. Meron siyang mabuting gagawin. At kaya niyang ayusin ang pinakamalalim na issue ng puso natin. Amen? So ito po yung nakita ko dito, na naparito siya
upang tayo po ay makilala ang Diyos, ang tunay na Diyos. Sa Luke chapter 19 verse 10, so basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, ready, go. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Seek and save the lost. Mga kapatid, tayo ay nasumpungan na ng Panginoon. Nakita niya na tayo. At narito tayo, hindi yan aksidente. Ang katibayan niya na hindi yan aksidente dahil naunawaan mo na si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa ating kasalanan, hindi na natiling patay, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit at hinihintay natin ngayon, siya po ay babalik. Tanong, naghihintay na ba tayo sa pagbabalik ni Jesus? Excited na po tayo makita natin ang pumahan si Jesus. Kapag hindi ka excited, baka meron ka pang sinasaalang-alang sa puso mo. Meron ka pang mga pangamba. Mga kapatid, pawiin na yan. Kung meron dapat ayusin sa buhay na ito habang may pagkakataon, ayusin na. Kasi ang gusto ng Lord, ayusin ang buhay natin. So ito po yung nakita ko rito. Sabi niya, Jesus came to seek and save the lost. Kung tayo po ay naligaw, maayos na po, nasumpungan na tayo. At ito pang pagkakataon sinasabi niya, Jesus came really to give life. Naging mas makabuluhan po yung buhay na ito. Bata ka man, matanda ka man, babae o lalaki, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, parehas lang po tayo. Kapalito si Jesus upang maging makabuluhan yung buhay na. Amen po yan. So sa madaling salita po, this life must live according to the plan of God. This life must live to the fullest according to God. Ito po yung ating word na pwede natin tandaan sa isipan natin. Sige po. Number 1, basahin nga po natin. 1, 2, ready, go. Love God and love God's people. So totoo po yan. Yung ating pagkakataon, hindi lamang ibigin ng Diyos. Dapat meron po na tayong pagkakataon para ma-extend sa iba yung pag-ibig ng Diyos. Number 2 po. Bless and intimate time with God. Gusto ko po yung part na ito. Sa oras na ito, meron ka bang inilalagay na time para sa Panginoon? Yung time with the Lord. Anong oras po yan? Yung time with the Lord. So, magandang bagay, bigyan ko po ng time. Hindi po yung accidental time, ha? Naimbitahan ako sa aming Bible study, kaya ako nagkaroon ng time with the Lord. O, dapat yung time with the Lord, inaano mo yan, inihahanda mo yan. Talagang inilalaan mo sa Kanya. Ang tawag po natin dyan, meron kang kadate. At ang kadate mo, si Lord. Amen. Sino pa mga walang kadate dito? Tasa naman. Dapat meron tayong date sa Lord. Amen? So, ito po. Dapat may time tayo, time with the Lord. So, number 3 po. Pakibasa po. 1, 2, ready, go. Feel free in serving the Lord. Living to the fullest, dapat maging malaya tayong nagbibigay ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. According to your talino, talento, kakayanan, gamitin po natin yan na naglilingkod tayo sa Panginoon. Balikan po natin yung ating team for this year. Reaching people for Christ. Ibig sabihin, magsimulan mo tayo individually na mag-influensya ng mga tao na kung pagkakilala sa Lord. At maaaring ikaw po ang boses ng Lord para makakilala yan sa Lord. Ikaw din po ang may pagkakataon para ilapit siya sa Lord. Dahil ikaw ang kanyang inakitigkan. So sa tingin ko po, yung ikatlong bagay na feel free in serving the Lord. Huwag kang mag-atras amante na lagi nag-aalangan. Lahat po tayo tinawag para mag-record sa Panginoon. And finally po, sabay-sabay, 1, 2, ready, go. And as our hope in eternity with God's purpose in life. Siglahin pa po natin yung ating pag-asa for eternity. Na taglayin po natin yung layunin at plano ng Diyos. Huwag natin isipin ang buhay natin hanggang dito lamang sa mundo. Tayo po, hindi lamang panlupa, panglangit din po tayo. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? Hindi lamang po tayo sa kaharian ng mundo. Hindi sa kaharian ng langit, kabilang ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya dapat po palaksin pa po natin yung pag-asa nito. Huwag natin hayaan na agawin yung pag-asa nito. Huwag natin hayaan na patayin ang ating pananaw sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Huwag natin hayaan na tayo ay panghinaan ng loob.
Kundi anuman ang sitwasyon at anumang mangyari, lahat po tayo makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Okay? So, pwede po tumayo tayo lahat. Finally, meron po tayo mga ilang tips na ibibigay. So, ang unang tips po natin, ayan. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Living your life to the fullest isn't about cramming in more activities. It's about aligning your focus, gratitude, love, and growth with God's purpose. Kung sanay po kayo sa marami, mga estudyante, madalas ganyan, kailan kakatapusan na doon gagawa ng mga assignment. So, normal po yan yung pagkakram, pero hindi ganyan yung sinasabing living life to the fullest. Ibig sabihin, aligning our focus, our motivation, gratitude, even yung purpose natin, i-align po natin ayon sa plano ng Panginoon. Yan po yung living to the fullest. At meaning, when you live in full living, every day becomes meaningful according to God's plan. Diba? Hindi lang po pagiging busy sa maraming mga bagay. Dapat po, lagi natin iniisip, ang ating panahon magiging mas makabuluhan kapag ang buhay natin ay tunay na gumagalaw sa plano at kalooban ng Panginoon. Amen? Siguro nag-isip yung ibang mga tao, ano ba talaga ang plano ng Lord? So, assignment nyo po yan. I-state po natin, particular, kasi may eh. I-state mo po ano ang plano ng Lord sa iyo. Ano ang dapat gampanan ngayon sa panahon na ito. So, and lastly po, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, ready, go.